Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel, Pinas News Review. Mag-asawang Ruiz makukulong habang buhay kapag mapatunayang nagsisinungaling. Yan mga ka-review. Patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo mula po sa ating paboritong historiador. Yan subscribe nyo na po mga ka-review. Alright. Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe at gusto mo po naman ganitong reaction video, pa-subscribe po at pa-like rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga mga ka-review, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi po. Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo minsan. Yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, yung kanyang bungo na deformed na yung kanyang ilong, that's pangangamot niya? Hindi po. Oh, I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan niyo habang buhay. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo habang buhay. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso to. Ngayon pa lang, sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. So yan mga ka-review, no? Parang talagang ano sa palagay niyo mga ka-review, dapat bang sapat na ba? For example, napatunayan na talagang nagkasala po talaga itong pamilyang Ruiz, di ba mga ka-review? Sapat na po ba ang habang buhay na pagkakakulong nito mga ka-review? Or di ba kung dapat sana may bitay na dito sa Pilipinas para, di ba kasi sa ibang bansa mga ka-review, pag inaabuso, di ba? Pag inaabuso yung mga magkamali lang yung yung mga OFW natin doon, di ba? Talagang grabe po ang kanilang kaparusahan. Dito naman sa atin ngayon sa isyong ito mga ka-review, baliktad po, no? Ang umabuso po ay ganun pa rin, ba? Itong mga amo. So, dapat sa palagay ko, for example lang, may bitay ngayon mga ka-review habang buhay nakaparusahan o bitay. Nako po. Your Honor, Who hired you? I was hired, Your Honor. My firm was hired, Your Honor, by the Ruiz family. Ginang France. Kaharap mo ngayon si Aling LV. Sinaktan mo ba siya? Hindi. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Good morning po, Your Honor. Hindi po. Saan ang galing yung mga sugat niya? Yung mga sugat niya po, yun yung tamad po siya maligo minsan. Minsan inaabot ng apat na araw, 5 araw siya maligo. Tapos po, yung mga sugat-sugat po niya na yan, nakakamot niya po. Ibig mo sabihin, yung pagkabulag niya, nung nakita niyo sa x-ray, yung kanyang bungo, na deformed na yung kanyang ilong, dahil sa pangkamot, dahil sa pangangamot niya. Hindi po. Oh, Yung po yung pag-aaway nila magkakasama daw dun sa likod. Yung late ko na rin po nalaman, Your Honor, na nag-aaway-aaway pala sila sa likod kapag halimbawa magkakasama na po sila. Wala pong kaaway doon. yung sanhi ng sugat mo ay dahil sa pangangamot mo raw. Hindi po yung totoo. Hindi po yung totoo. At LB, alam mo yon nung ginamit mo yung gamit ni GM at saka pinasok mo sa kwarto kaya sinuntok niya yung gilid ng kaliwang mata mo. Yung kasamahan niya po ang nagsuntok sa kanya ng kanyang mata na kaliwang mata niya. Gawa po ng pinakalaman niya yung brief ng kasamahan niya tapos ginamit niya po yung mga gamit niya at saka ginawang basahan yung mga damit. Tapos Your Honor, sabi nung boy namin na isa na yun, pinasok niya daw po siya sa kwarto. Wala din po kami alam, Your Honor, kasi po, gabi na po yun, nakasara na po kami, doon po kami sa kabilang kwarto nakatira. Sila po, magkakasama, 3 kwarto po. Paano siya nabulag? Nung pumasok po sa amin ng Ate LB, 2019, August, Natanong ko, Ginang France, paano siya nabulag?
Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Sagutin mo lang akong Nung diretsyo. pagpasok niya po sa amin, medyo may puti na po yung gilid ng kanyang mata. May mga gilid na po yung mata niya. Pagpasok, nakita niyo yung picture niya? Yung nung bagong pasok siya? Nung may klipa yung buhok ni Aling LV? Your Honor, hindi naman po yan ang itsura ng Ate LV nung pumasok sa amin, Your Honor. Can we show that again, technical? Ayan. Buong-buo ang mata. Your Honor, ito po ang picture ng Ate LV nung pumasok sa amin. Pumasok ka noong 2017, nakakita ka pa, dalawang mata? Opo, malinaw po ang mata ko. So, kailan ka nabulag yung kaliwa? Yung kaliwa ko po dahil sa kanila, sa pagsusuntok po nila. Yung kanang mata, kailan nabulag? Nauna yung kaliwa, tapos sunod yung kanan? Opo. Kasi ang sinasabi ni Mrs. Garcia Ruiz, Franz Garcia Ruiz, medyo maputi-puti na raw yung mata mo nung pumasok ka sa kanila. Hindi po totoo yun. Ngayon po, kaya po nagkaroon siguro ng damage dito sa gilid ng kanyang kaliwang mata. Gawa po nung pag-aaway nila nung isang boy namin. Late ko na rin din po nalaman na ganun nga po. Pero nakita ko nung pinag-usap po silang dalawa, ba't ka ako may ganyang ka, Ate LV? Nag-away po kami, sinuntok po ako ni GM, sabi niya po. O anong ginawa mo? Bilang amo. Pinagharap ko po silang dalawa, bakit mukha ko sinuntok ang Ate LV? Sabi niya po, paano ate, ginamit niya lahat ng gamit ko. Pag uwi ko dito, lahat ng damit ko, ginawa niyang basahan. Sabi, hindi lang po yan ate, hindi lang ako nagsasabi sa inyo, pinapasok niya rin ako sa kwarto. Tinadyakan ko pa nga yan, pinasok ako sa kwarto. Ba't ngayon ko lang kako nalalaman yan? Ano Ate LV, ang masasabi mo dyan? Sinungaling po sila. Hindi po yan totoo, sinungaling. Anong totoo? Totoo po, sinusuntok po ako. Ni JM? Opo, Pati si JM. opo. JM, yung boy, sinuntok ka rin? Opo, parehas po sila ng amo kong babae. Your Honor, hindi po totoo yun. Kasi si GM po, may gusto po siya kay GM. Sa katunayan nga po, pati yung bubong po namin, sinunog ng Ate LV dahil nagsisilo siya doon sa isang tindira po namin. Alam mo, Aling Franz, sana huwag ka nang gumawa ng kwento. Gumagawa ka lang yata. Your Honor, yun po yung totoo. Hindi po ako pwede magsinungaling sa inyo. Kung Ibig gusto mo niyo, sabihin yung kanyang itsura ngayon, bulag, nakita mo naman yung kanyang x-ray o MRI na talagang maraming na-deform sa kanyang katawan o sa kanyang muka. Magagawa ba ng isang tao lamang? yun po ang hindi ko po alam sa kanila, Your Honor. Kasi po, hiwalay po kami ng tulugan sa kanila dahil meron po silang 3 kwarto na magkakasama. Pagkatapos ko po galing sa simbahan, Your Honor, ay sa tindahan, Grabe mga ka-review, no? Pinapalabas dito ni Mrs. Ruiz, mga ka-review, na ito palang mga nangyayari kay Ate LV dahil po sa pagsiselos, no? Parang love story po ito, yung sinasabi ni Mrs. Ruiz. Na ito raw si Ate LV, mga ka-review, may gusto doon sa isang boy nila na ang pangalan ay JM, mga ka-review. At nagsiselos doon sa isa pa nilang kasambahay. Kayo po ba mga ka-review naniniwala dito sa mga pinagsasasabi ni Mrs. Ruiz na love story? Kasi nung lumalabas mga ka-review, love triangle, yeah? Love triangle kasi 3 sila. Mananiliwala po ba kayo na yan po ang dahilan ng pagkabulag? Kung bakit siya sinusuntok, no? Nitong si GM, dapat kasi patawag din itong hinayutak na itong boy na ito na sumuntok kay Ate LV, no? Mga ka-review, para at least, di ba, makapagsalita rin siya ng kanyang side. At matanong na rin kung totoo ba na talagang, di ba, siya ang sumuntok dito kay Ate LV. Your Honor, maghapon pa ako nakaupo doon. Pagkatapos ko po, nagugas ako katawan, napasok na po ako ng kwarto namin, Your Honor. Hindi ko po alam kung anong nangyayari sa kanila. Lalo po, Your Honor, ay lagi din po kami sa biyahe mag-asawa. Tuwing makalawang araw na sa biyahe po kami. Hindi mo pa siya kilala noong 2017? Hindi po, Your Honor. Hindi po, Your Honor. Paano nangyari yun? Aling LV, hindi ka pa raw kilala ni Ginang Franz noong 2017. Kilala na po ako niyan. Nandun na po siya sa may sa pesto namin, sa tindahan. Yung pong sinasabi niya, nagtinda po kami sa Tianggi-Tianggian ang tawag namin. Nasa kalye raw. Opo, sa Tianggi-Tianggian po yun. Tuwing umaga po, na madaling araw, pumupunta na po kami doon.
Po. Tinanong ko sa inyo po kanina kung bakit kayo sinasaktan o sinaktan. Ang sabi niyo, ang sagot niyo sa akin, na sinasaktan ka dahil meron ka nilalagay kung ano-ano sa pagkain nila. Opo. Ano pa? Yung pong nagnakaw daw po ko. At Nagnakaw ka ng ng pera at ng relo niya. ano participation ng lalaki o asawa? Pag lasing, nananakit po. Paglasing si lalaki, sinasaktan ka din? Opo. Minsan po sinatadyakan, hinahagis po ko sa sahig at binabato ng lamisa. Binabato ng lamesa. Opo. Nung binato ka ng lamesa, saan ka tinamaan? Grabe to. Sa mukha po. Sa Mhm. mukha. Opo. Ilang beses ginagawa sa yon? Isang beses po. Isang beses lang. Opo. Sa tagal mo na sa kanila, isang beses lang ginawa sa inyo. Paglasing nga lang po si kuya. Ano pa? Ano pa ginagawa sa inyo? Yung pong sinasapok at tinatagyakan Saan ka tinatadyakan, Aling LV? sa tagiliran po sa buong katawan. Tapos po inuuntog din po sa pinto, sa dingding. Yung mga anak, ano ginagawa? Yung pong dalawang anak niya po, hinampas po ko ng hanger at ng sunturon at sinuntok po sa tagiliran ni Jerome. Minsan po hinampas po ko sa likod. Hinampas ka ng? Nabali nga po yung paa ng lamisa eh. Lamesa pa rin. Opo. Ay wala po katotohanan po ang sinasabi ni LB po. Paglasing ka daw, pinagdidiskitahan mo to si Aling LV. Hindi po. Tinatapunan mo ng lamesa, initsa mo ng lamesa. Wala po, wala katotohanan po yan. I am warning you, both of you. I'm warning both of you. Dahil pag oras na napatunayan namin na kayong dalawa nagsisinungaling, pakukulong ka namin. Okay? Yung dalawang amo, yung mag-asawa nung araw, yan ang lansya ng muka kay Bonita Baran. Nasintensyahan yun. Habang buhay. Reclusion perpetua. Namatay nila yung among, yung babae. Nakukulong habang buhay sa Muntinlupa, yung lalaki. Pag kayo nagsinungaling dito, ganun din mapupuntahan ninyo. At seryoso ko rito. Seryoso ko rito sa kaso nito. Kaya nagkaroon ng batas kasambahay dahil kay Bonita Baran. Dahil sa pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. So yan mga ka-review, no? Ano po ang ating masasabi? Ano po ang inyong masasabi dyan, ha? Mag-asawang Ruiz, makukulong habang buhay kapag mapatunayang nagsisinungaling. Alright. Kayo po ba, payag po ba kayo na makulong itong habang buhay? Sa palagay niyo po, nagsisinungaling ba talaga itong pamilyang Ruiz? Ha? Kasi, di ba, ipinakita po yung picture ni Ate LV nung pumasok po sa kanila, okay naman yung mga mata. Pero bakit ngayon, no? Bulag na, di ba? Inabuso kasi. Aba, parang ano to ha? Full package to mga ka-review. Full package na umaabuso sa kanya. Biruin mo mula sa boy, di ba? Sinuntok siya. Yeah. Tapos itong mag-asawa. Paglasing yung asawa, pinagidiskitahan rin siya. Ito namang babaeng asawa. Ganun din, di ba? Pati mga anak, dalawang anak nila. Nananakit kay Ate LV. Paano nila yan maipapaliwanag? Pero sinasabi nila, nagsisinungaling daw itong sa Ate LV. Makikita rin naman natin lahat yan, di ba, mga ka-review? Kung talagang nagsisinungaling o hindi. Pero paano mo masasabing nagsisinungaling? Di ba? Lumabas nga sa X-ray na talagang grabe po yung damage ng kanyang katawan, di ba, mga ka-review? So yan, mga ka-review, ang tanong na lang, payag po ba kayong makulong ng habang buhay itong mag-asawang Ruiz? Hindi lang sana itong mag-asawang, kung talagang mapatunayan
itong buong pamilya na talagang nanakit, pati yung boy mga ka-review, sana ay makulong din, di ba? Kasi para maging patas naman. Right? Alright mga ka-review, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ng inyong naramdaman sa issue ito kay Ate LV. Nakakaawa naman itong matandang ito. At ito po mga ka-review, munti ko na pong makalimutan, sinasabi kanina ni Mrs. Ruiz na, di ba, may gusto raw itong si Ate LV doon sa boy. At nagkakaroon pa ng love triangle kasi nagsiselos daw itong si Ate LV doon sa isa pang kasambahay. Nako, gaano kaya katotoo yan mga ka-review? Sana ilumantad na po itong, di ba, itong boy para at least malaman natin ang katotohanan, right? Right mga ka-review, kung bago ka pa lang hindi pa po nag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. Yan palike na rin po ng reaction video ito mga ka-review. Maraming salamat po.